Pasok. Eto na, nasa linya na natin ngayon. Kanina napag-usapan po namin ng bahagya ni Maricel Halili. Eto ngang tungkol kay Alice Go na inaasahan po ang pagdating dito sa Pilipinas ngayong araw na ito. Kasama po natin ang spokesperson ng PAOK, Sir Winston Casio. Magandang umaga po, Sir Winston. Hello, good morning po sa inyong mga tagapakinig at saka taga-subaybay. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin po, Sir Winston, ng Indonesian Police itong si Alice Go at inaasahan ang pagdating ngayong araw. Yeah, opo, kagabi lumipad na po yung ating mga immigration officers from the Bureau of Immigration, mga alas 8 yata yung flight nila kagabi. So we're expecting Alice to be back within the day. Oo. Paano po yung naging pag-aresto kay Alice Go? Kailan? Saan? Paano po yung nangyari? Kahapon po yun, siya po ay nasa isang hotel, I forgot the name of the hotel, nasa hotel po siya. Then kahapon mga alas 12 po yun, hindi ako nagkakamali. No? Almost early morning na rin po. Then nakipagbigay-ugnayan yung mga kaibigan natin sa immigration doon sa ating Immigration Commissioner. Then mga around 3 a.m. naman po na napag-alaman namin sa komisyon na meron ng ganoong balita through our contact sa Indonesian Embassy dito sa Pilipinas. Pero we held the announcement kasi sabi nga namin hindi pa confirmed. Tapos pangalawa, ang dapat magbigay ng announcement na yon ay yung Bureau of Immigration natin. Dr. Casio, si Maricel po ito. Sir, sino po ang kasama ni Alice Go nang mahuli po siya sa Indonesia kahapon? Nung tinatanong ko po yung ating mga kasamahan sa Bureau of Immigration, wala hong maibigay na detalye pa kasi hindi pa nila makuha yung detalye din dahil galing sa kanilang mga counterparts sa Bureau of Immigration ng Indonesia at saka hindi pa nagbigay ng full report yung Indonesian counterparts natin ng mga police officers. Kasi po, kaya ko po naitanong yan, meron po kasing lumabas na balita na may kasama raw siyang monks, mga monghe, nung nahuli siya dyan. Wala pa po ba tayong info doon? That I have no confirmation. That I have no confirmation. Ang mako-confirm ko lamang is nakunan siya ng picture sa CCTV, na CCTV shot, nakasama rin niya yung isang pinaghahanap natin para naman dito sa Lucky South 99 na si Duaren Wu. Pero dun sa loob ng hotel, we have no confirmation kung may kasama siya mga monghe. So far, dalawa po yung nahuli. Siya at saka si Warren. Si Warren Wu. No, si Duaren Wu as always is a very slippery fox. So hindi ho siya nahuli. Hindi namin nakita lamang namin siya dun sa pagbabacktrack dun sa mga CCTV, nakasama siya ni Alice Guo, ni Guo Ping, dumating ng Indonesia. Sir Winston, etong pag-aresto kay Alice Go, sinasabi niyo nga po tuloy naman yung ugnayan niyo, no, Sir Winston, dito sa mga authorities ng Indonesia. Bago man itong pag-arestong ito, may mga updates na tayo galing sa kanila na malaki ang posibilidad na talagang maaresto po siya? Nung nasa Lapu-Lapu po kami, Lapu-Lapu City, kasama ko namin yung Indonesian Police Attaché. So ang kanyang sinabi noong Sunday na they are getting close to Alice Leal Guo, to Guo Ping. So we took it at that na makukuha na nga siya. Pero we didn't expect na nung araw na din yun, na umaga din na yon ng Lunes mahuhuli nitong mga nakarang araw ay mahuhuli din siya. So that was very a welcome development. Meron po tayong mga agents daw kahapon sa ugnayan po namin kay sa NBI. Sinasabi na meron na rin tayong mga agents doon na nagbabantay dito nga po sa seguridad ni Alice Go. Tama po ba yon? As of yesterday, yes. Na-confirm po namin yon. Opo. Ito po mga agents na ito, simula noong panahon na umuwi po dito sa bansa itong kapatid ni Alice Go na si Sheila Go, hindi na sila umuwi ng Indonesia, talagang nagmanman na lang din sila, nag-aabang para dito sa pag-aresto kay Alice Go? Hindi ko mako-confirm yan. Those are NBI agents. So, I would defer the answer to that question to them. No? Understandable po. I hope naging maingat lamang sila kasi we are not supposed to do third-party operations in other sovereign territories
baka magkaroon naman ng diplomatic repercussions kung sakali. I hope that is not true na they were there 24/7 kasi kung totoo man that may have diplomatic implications kung maturingang third country operation ang nangyari. Oo. Parang ang binabanggit lang po yata, hindi nga tayo sigurado kung paano ang naging pagdating doon ng agent. Yung bang tinawagan na lang sila ng Indonesian authorities or beforehand pa dahil sinasabi na ng mga otoridad doon na malaki ang posibilidad na mahuhuli kaya nagpadala na po ng mga tao doon para lang umabang dito nga sa pag-aresto kay Alice Go. Aabang lang po, hindi kasama doon sa naging pag-aresto. That is okay. Oo. That is allowed. That is allowed by international law. Yes po. Yung mga pag-abang na mga ganyan. Yes po. Sir Winston, ngayon ang inaasahang pagdating dito ni Alice Go, paano po ang magiging sistema? Pagdating niya dito, sa Bureau of Immigration muna siya sa detention facility bago po mai-transfer sa Senado? I think so. No. I think ang magkakaroon ng joint custody sa kanya would be Bureau of Immigration and the National Bureau of Investigation. I think ganun po ang mangyayari dyan. Then, pagdating niya mamaya, I'm sure makikipagbigay-ugnayan agad sila sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Then, I would imagine transfer of custody po yan. Baka within the day. Kasi merong Senate hearing ngayon si Senator Ontiveros sa kanyang komite. Pero sir, ano yung assurance na makakabalik talaga today si Alice Go? Kasi may lumabas na information kahapon na meron daw hinihiling na palit-ulo na Australian national na wanted din sa Indonesia. I've read about that news, Mm-mm. pero we're still awaiting confirmation from the Indonesian government kung totoo po yan. As of now, we have not received any official request from the Indonesian government with regards to that. Mm-mm. Pero paano po makakaapekto itong kung matuloy, sana matuloy naman yung pag-uwi ni Alice Go dito sa Pilipinas, paano po ito makakaapekto doon po sa kaso na isinampa ninyo laban sa kanya? Well, mapapabilis mas mainam sapagkat for one, she will now be actually facing the panel of prosecutors and eventually she will be facing the court once the information is filed in court. Kasi ang hirap kung may kinakasuhan ka pero in absentia yung taong kinakasuhan mo. Pero ito ba sir yung isinampa yung kaso, ano na po ba yung estado nito? Yung qualified human trafficking anytime soon, within the next few days, lalabas na po resolution nun. Ang amin lamang dasal, sana'y katigan kami ng panel of prosecutors nang sa gayon, malabasan na po ito, maakyat na sa korte yung informasyon, then once the information is in court, then pwede na pong labasan ng warrant of arrest. Yung money laundering, medyo matagal pa po yun. Hindi pa nagsisimula ang preliminary investigation. Yung qualified trafficking in person, anytime soon. Sir, yung qualified trafficking, ito yung binigyan ng counter affidavit ng kampo ni Alice Go nitong August, tama po ba? Gano'ng kabigat? Yes, ma'am. Gano'ng kabigat alam yung mo, ma'am, nilalaman hindi namin tatanggapin yun sapagkat napatunayan na natin with this very fact na wala siya rito sa Pilipinas nung panahon na ina-allege na pumirma siya at nanumpa doon sa notaryo publiko. So that is a blatant violation of procedure. So ab initio po yun, null and void. So kaya kami nagsumite ng comment ng oposisyon na wag tanggapin yon ng panel of prosecution. Pero pagdating po dun sa counter affidavit, bagamat kayo po kumukontra doon, may nilabas na rin po ba na decision dyan ang panel? Wala pa po. Wala pa po. By the way, habulin din namin yung nagnotaryo na abogado. Malaking pananagutan yung kanyang ginawa sa bagay na ito. Okay. Sir Winston, yung sinasabi niyo po kanina na dahil may Senate hearing ngayon, so malaki ang chance na baka paupuin na sa Senado straight from the airport? Kung makarating po siya ngayon, if she arrives on time for the Senate hearing, and that Department of Justice, NBI and Bureau of Immigration would transfer custody ASAP, then
malaki pang posibilidad na today po yan. Oo, so may chance nga na makaupo na siya sa Senate hearing. May balita po ba tayo dun sa oras ng pagdating niya? Umaga ba yan? Hapon? O baka sa gabi? Wala ho. Last night, I talked to the Immigration Commissioner. Ang kinonfirm lamang po na niya ay paalis na nga po ng alas 8, pero as to what time makarating today, hindi natin alam. Kaya nga nung lumabas kagabi yung balita tungkol dyan sa prisoner swap na yan, medyo tumalo ng onti ang puso ko. Baka magkaroon pa ng komplikasyon. Oo. Sir Winston, last na lang po. We know you're so busy. Alam, balita nga namin, wala na rin talaga kayong pahinga. Last na lang, no? Depende na lang kung may mga katanungan pa po dito si Mase. Hindi pa rin kasi malinaw talaga kung paano nga lumabas ng bansa etong si Alice Go. Doon sa pinakahuli na kwento ni Sheila Go, meron po ba kayong parang, di ba sumakay sila ng bangka, galing doon sa parang may resort po kayo na banggit. Ano na po bang update doon? Dumaan ba talaga sa resort? Paano po ba? Doon sa unang resort na pinuntahan namin na napangalanan namin sa Senado, na verify nga namin na mali ang impormasyon na nakuha namin sa asset natin, hindi nga siya dumaan talaga doon so far. Pero alam nyo, base ngayon sa mga kwento sinusundan namin dito kay Alice Guo at saka dito kay Sheila, napakasinungaling, forgive me for the term, napakasinungaling kasi ng pamilyang ito, kaya hindi na rin namin mapapaniwalaan yung kanilang salita, yung salita ni Sheila doon sa Senado na nagtatlong barko siya. So we're waiting for guwaping kapag masubject na siya sa interview, sa pagtatanong, doon namin i-verify, itatriangulate yung mga sources of information. Kasi mayroon na kaming sources galing sa intercommunity, may sources kami galing kay Sheila. Then, let's see what will Alice or Guwaping say. So, then, we can make a determination. Ang hirap talagang paniwalaan kasi mga salita nila. So, yun pong unang resort na nabanggit, hindi na po yun, scrap na yun, they're out of the picture. Yes, but totoo naman po, we conducted a lawful search there. Through a legal document, what is dubbed as a mission order by the Bureau of Immigration. PAOK supported that, but that was a Bureau of Immigration operation. Sinuportahan lamang po namin. Unfortunately, the information was wrong. There was no malice in that. There was no malice. That was just a legitimate operation that was based on a faulty information conveyed to us by our people. Yun ang mahirap doon, nag-conduct ng operation na hindi pa po pala masyadong kumpirmado yung impormasyon? No, not necessarily. You see, we have a standing instructions from the President. So we have to follow all leads, no? Damn if you do, damn if you don't, no? What is important was that we conducted the operation. Whatever inconvenience was conducted, that was a very minor inconvenience. The name of the private resource was only stated in a Senate hearing, wherein I cannot perjure myself. Kasi obviously they had access to the information, they knew the information, and then I was asked. No, kung matandaan mo, ang mga sagot ko nung una Central Luzon. Then western part of Luzon, then Central Luzon. Where in Central Luzon, Zambales, and eventually the name of the resort. Kasi alangan naman hindi natin sagutin yung mga senador. Perjury naman po ang magiging pananagutan doon. Kaya wala hong mali siya yon. So that was not slanderous because that was privileged communication in a Senate hearing. So malamang ayan na po ang sagot niyo, Sir Winston, doon sa mga balita na posibleng kakasuhan daw po kayo nitong may-ari ng resort. Well, kung kami ho ay kasuhan, wala naman kami magagawa doon. Karapatan ho nila yon. Pero again, we simply supported a legitimate operation in the hope that you will be able to find Alice Leal Guo. Kasi we have to follow all leads. No matter what minor inconvenience that may cause our people, no? Sir Winston, saan galing yung bakit lumutang yung pangalan na to ng resort? Anong kaugnayan nila dito kay Alice, kay Sheila at maging sa Pogo? Binigyan lang po kami ng informasyon, binalidate po natin. In fact, the validation took almost 3 weeks, no? May mga ibang leads kasi, ibang facts na hindi na disclose doon sa Senado,
that made us that forced us to make an operational decision. Yung BI, I mean, to support. Then kami naman, sumuporta po kami. Kasi BI has always been a steady partner of the Commission. So pag bali humingi ng tulong ang BI, tutulungan ho talaga namin. yung information nanggaling binigay sa BI, na-cascade lang din po sa PAOK. Parang gano'n yung nangyari. No, third-party information, then may mga pictures, may mga videos, no. Vinalidate namin initially, and then we had reasonable grounds to believe na pwedeng positive yung information. But then again, any good judgment in a law enforcement operation like this could always go wrong. So we would only apologize for the inconvenience, but we would not apologize for the operation because that was done without malice. Ano po ba, Sir Winston, yung mga litrato at video na nakita? Basically, mga paglapag ng mga individual gamit ang helicopter, mga sasakyan, and so on and so forth. May mga pictures kasi foreign nationals, but because of the, what do you call this? Because of the distance from which it was taken, we could not definitely say 100% nandoon siya. Na siya ngayon. No? So, pero in light of the recent events nga na during this time, nandun na siya sa Indonesia. So, saka kami nag-conclude na mali nga talaga yung information. So, itong sina Alice Go, sina Sheila Go et al., yung mga kasama po nila na wala na dito sa Pilipinas, hindi sila at all nagawi dito sa resort na ito, dyan sa Zambales? Apparently so. Kasi yung timeline na sinundan natin, based on what was publicly known na during the Senate hearing, mukhang totoo na wala na nga siya dito. So, imposibleng dumaan siya doon sa naturang resort during that time. Okay. Sir, ano na ang balita po ng PAOK kay Wesley? Negative ho tayo ngayon kay Wesley. No? Ang huli namin na pag-alaman siya po ay nagpunta ng Hong Kong at nag-attempt pumunta ng Hong Kong pero wala pa kami natatanggap ngayon. Pero sir, kahapon meron pong dinala dito sa Manila na nasa 160. Tama ba yon na Pogo workers mula sa Lapu-Lapu? Ano po ang connection nito doon sa Pogo Hub dyan po sa Porac at Bamban? Meron po ba kayong nakikitang connection? 169 po yun. 169. Karamihan sa mga nakuha, 2/3 of them ay galing sa Lucky South 99 sa Porac. And then may mga Filipina tayo nakuha ng mga admin officers, managers ng Bamban. Ano-ano po yung nationalities nitong mga nahuli natin na 169 Pogo workers? Mga Chinese po ito, mga Indonesians, Malaysians, Burmese, and dalawang Taiwanese. Opo. Base sir dun sa mga impormasyon na nakuha natin dito sa Pogo workers na to, meron bang mga nakakakilala rin kina Alice Go? Meron po. May mga nakapag-identify na kilala nila sa Alice Go based doon sa Bamban na operation. Not necessarily because mayor siya ng Bamban. I see. Pero ano po ang mangyayari dito sa 169 Pogo workers na ito, sir? Yung 17, kinasuhan na po natin ng criminal charges. Yung karamihan, kinasuhan natin ng immigration violation. Okay. And so far, ano na po ang nangyari doon sa directives ni PBBM na pasara lahat ng Pogo? Gaano na po kadami yung mga nag-volunteer na... medyo marami-rami na ho. In fact, the rules are out. We've made consultations. PAGCOR has made consultations with the IGLs, and a good number of the IGLs are voluntarily leaving. Now, yung laging nare-report sa atin, na lagi namin binabantayan, yung Island Cove, the last remaining Pogo Hub, is almost down to 30%. A good number of the locators have already left voluntarily, and a few more are leaving voluntarily. All over the Metro Manila po ay nagkukusa na pong umalis yung mga locators. Mahaba na po ang pila sa Chinese Embassy
para sa travel documents ng kanilang mga nationals para magkusang umuwi papunta na ng China. Opo, para lang po magkaroon kami ng clearer picture, Sir Winston, gaano po ba kadami yung na-identify na natin ng mga illegal pogo hubs, mga illegal pogo workers na kailangan nating i-deport sa mga bansa nila? We have a minimum of 58 na operational pa. No? So hinahabol ho natin hanggang tuluyan pong may pasarayan. Wala ho tayong problema sa mga legal. They're voluntarily leaving following the instruction of the President. Pero yung mga talagang mga mahilig sa mga illegal, yun ang medyo problema natin. But we're doing our very best. Inuuna namin yung malalaki para maubos na po ang mga yan. Then we'll seek the assistance. We're seeking the assistance of the NBI at saka CIDG para matuluyan na pong matapos po itong problema ito. Ito pong 58 na to, sir, ano to, nationwide? Nationwide yan. Nationwide, nagkalat sila. Okay. Sir, sige, panghuli na lang. Ano po yung aasahan natin o gusto nating marinig kay Alice Go oras na bumalik siya dito sa Pilipinas? Well, that's not for me to say. Antay natin siya kung anong gusto niya sabihin kasi alam niyo naman may tendency tumahimik ka to at may tendency magsinungaling. Kaya ayaw ko nang umasa. Baka masaktan lang ako. Pero nako at least makakaasa kayo, Sir Winston, na makakapahinga kayo kasi nandito na kahit papano si Alice Go, makakatulog kayo, makakanap kahit konti. Marami pong salamat sa pagpayag po ngayong umaga, Sir Winston Casio, ang spokesperson nga po ng PAOK. Ayan, kumpirmado. Salamat, sir. Uuwi nga ngayong araw na ito si Alice. Hindi lang tayo sigurado kung anong oras, mga kapatid. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.